Hello po sa inyo. I hope you are doing well po. So, this is your daily gabay po and bawat zodiac sign po ay may kanya-kanyang reading. So, pakihanap na lang po ng inyong zodiac sign sa timestamps po below the video para maka-shortcut na kayo at diretso na po kayo sa reading ng sign ninyo. Thank you po. Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, yung first message ninyo po for today, we have the Seven of Swords. Ayan. So, this is, that is a reminder para sa iyo na mag-iingat din po kayo. Warning ito sa inyo na you need to be careful with whom you deal with. You need to be careful with ano yung kung may mga nakakausap kayo, be careful with what you share as well. Do not give them information na pwedeng gamitin nila sa iyo against you, or pwede nilang mapagkuhanan ng idea kung paano kayo mabubudol, 'di ba? Paano kayo maluloko. So, yun. Anything na mahalaga sa inyo, Wag na wag kayong mag-share ng mga impormasyon, So, tignan natin kung ano pa. We have Nine of Swords. Ayan. So, maybe you are worrying about something. Baka may nasabi na kayo sa ibang tao, tapos bigla ninyong naisip na, nako, sana hindi ko nasabi yun, or sana hindi ako nakapagkwento ng ganon, yung mga ganon, siguro merong regrets kayo rito, kaya biglang nag-worry kayo, or this could be something na baka overthinking ang nangyayari sa inyo, Aries. Maybe you are thinking too much, Baka sobra-sobra naman yung pag-iisip ninyo. Baka, alam mo yun, yung parang nagsa-self-prophesy na kayo. Okay? Kasi baka negative na yung naiisip ninyo na baka hindi naman necessary. Diba? So, pwede rin ganun. Kaya, as much as possible, kung alam ninyong negatibo ang nilalaman ng isip ninyo, sana magkaroon kayo ng lakas ng loob na iwasan kung ano man ang mga negatibong thoughts na yan na maaaring naiisip ng iba sa inyo. Okay? Kasi it's not going to help you in any way. Kung ano man ang mga negatibong naiisip ninyo, it's not going to help you. Alright? So, mas lalo lang kayo mag-worry, mas lalo lang kayong may stress, Kaya as much as possible, isipin na lang ninyo kung ano yung positibo, baliktarin ninyo kung anong naiisip ninyong negatibo. As much as possible, baliktarin ninyo agad yan. Okay? So, what else? We have Seven of Cups. So, may opportunities na paparating, pero maganda to kasi parang namimili kayo, So, you are thinking, you're trying to figure out dito kung alin dito yung best para sa'yo, or iniisip mo rito, or tinitignan-tignan siguro ninyo kung alin yung pasok sa criteria ninyo, or alin dito yung sa tingin ninyo ang makakabuti para sa inyo. So, it could be in any area of life, Depende yan sa inyong sitwasyon. Pero maganda yan na parang hinaharap ninyo to head on. Mga opportunities na to, tinitignan ninyo. Maybe you are tawag dito yung kayo, nag-iisip at iniisip siguro ninyo rito kung alin dito yung mabuti, or maybe you are digging deep into each opportunity at inaalam ninyo kung ano pa ang mga nilalaman ng opportunities na to. So, we have growing pains. Ayan. So, healing. Ayan. So, that's really good. Kasi maybe you are moving towards healing. Baka man nanggagaling kayo sa isang sitwasyon na medyo nasaktan kayo siguro in the past, Maaring you were betrayed, or you were lied on, at sa paglipas ng panahon, nasaktan kayo,
sa paglipas ng panahon, hindi pa kayo nakaka-overcome or hindi pa ninyo ito na-overcome na situation na to. But now, maybe things are going to change. Baka magkakaroon kayo ng bagong perspective, magkakaroon na kayo ng idea ngayon of better things to do. Kaya po pwede rin na maisip ninyo na tama na yung parang pagha-harbor ninyo sa sama ng loob. No? At handa na kayong magpatawad, handa na kayong kalimutan kung ano na ang nangyari, and maybe you are going to focus on what is next for you. You are rather going to focus on pagbabagong buhay para, alam mo yun, makapagsimula ka na ng mas masaya, no, na pamumuhay. And also, you need to be patient as well. This is a reminder as well sa inyo na always practice patience, lalo-lalo na sa mga bagay na hinihintay ninyo or inaasahan ninyo na hindi sa lahat ng pagkakataon yung gugustuhin natin ay mangyayari according to our will or according sa timeline na gusto natin. Okay? So, we need to be aware of that. Okay? Kaya kailangan natin na matuto tayong magpasensya at maghintay. At saka may kasabihan, di ba, na good things come to those who wait. Kaya matuto tayong magantay. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, Taurus, 7 of Swords. Ayan, that is a warning para sa'yo. No? That is a warning na it's about time now for you to be careful with what you share, with what you do. At kung sino-sino, siguro kailangan din na mamili kayo, no? Kung sino ang nakakasama ninyo or sino yung sasamahan ninyo. Kasi lalo-lalo na kung hindi naman ninyo masyado pang kilala ang tao, so huwag kayong magtitiwala agad. No? Do not give them your 100% trust. Okay? At tsaka po, Taurus, maybe this is the time wherein you need to be observant. Okay? Kailangan mo na maging keen observer. Kailangan mo din dito na maging vigilant kayo. Okay? Sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Kasi baka may mga tao sa paligid ninyo, no, na baka nag-aantay lang kung kailan kayo mabudol, kung kailan kayo malilingat, at baka, diba, yung pag-atake niya, no, na balak niyang panloloko, baka doon niya gagawin. Kaya, kailangan na lagi tayong mapagmatsyag, lagi tayong nag-oobserba, at lagi tayong lagi nating make sure na yung mga mahalaga sa atin ay nababantayan natin. Okay? Namomonitor natin. So, what else? We have the Magician, and this is number 1. And so, number 1 is a new beginning. So, baka meron kayong balak simulan ngayon, no? Meron kayong plano siguro in the past na sa ngayon handa na kayong simulan ito. Kaya parang tinitignan-tignan nyo na ang mga kakailanganin ninyo, or tinitignan-tignan nyo na kung ano yung nararapat ninyong unahin, or ano ang mga first steps, no, na kailangan mong gawin. Okay? So, si Magician kasi, alam niya, no, na kahit ano yung hawakan niya, once na mag-decision siyang simulan, gawin ang kung ano man ang bagay na pinaplano niyang gawin, he's going to do everything, no, para yan ay matupad niya, para yan ay magamit niya din yung mga tools na nandiyan, magamit niya yung materials, magamit niya yung resources na meron siya para na ma-carry out niya kung ano yung plano niya. So, what else? We have 7 of Cups. Ayan. So,
may mga multiple opportunities dito, no, na coming your way. There are multiple opportunities na pwedeng i-consider ninyo na i-take advantage ninyo ang mga ito, no. Maybe you are going to consider to do them at pwede na ang iba sa inyo rito baka, alam mo yun, maaligaga, no, sa pagpipili. Kaya't mas magandang mag-tune in kayo sa inyong intuition para magabayan kayo ng universe kung alin dito yung best na bibigyan ninyo ng oras, panahon at atensyon. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang mga messages ninyo, Taurus. Pwede rin na nag-wishful thinking ang iba sa inyo rito. No? So, what else? We have harmony. May sweet and soft things finds you. Napakagandang wish ito para sa'yo. Sabi dito, there is ease, inner child, softness, may harmony. So, siguro finally, you're also going to feel that harmony within yourself. Siguro, magiging maganda na rin ang takbo ng isip ninyo sa ngayon. Magiging kalmado, magiging smooth siguro yung takbo ng mga bagay-bagay. Kaya, kumbaga, parang chill lang kayo, kalmado lang kayo, no? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung first message ninyo is Page of Cups. Ayan. So, merong offer dito na siguro tinitignan-tignan ninyo if you are going to like it or not, no? This could be anything. Pwedeng offer ito na maaring related sa relationship, offer ito ng mga kaibigan, baka may mga invitation for social gatherings, mga ganon, or baka may offer dito sa inyo ng job interview or travel, no? Baka mayroong mag-aaya sa'yo na mag-travel kayo, mamasyal or whatever. So, baka, no, yan ang tinitignan ninyo at you're trying to consider, no, kung ano siguro dito yung maaaring kunyari pwede ninyong magustuhan. So what else? We have Ace of Swords. Ace of Swords is a new beginning energy. So maaaring meron kayong sisimulang bagong ganap sa buhay at ito ay parang resulta ng inyong pagtatagumpay, no? Kung ano man itong sisimulan ninyo, this could be the fruit of whatever it was na pinagdaanan ninyo at napagtagumpayan ninyo ito. So, ito yung magbibigay ng, magbubukas ng bagong pinto para sa inyo, 'di ba? This could be an exciting one. Okay? Kasi nga, syempre, galing ka sa tagumpay. At mas kayo dito, mas magkakaroon ng linaw ang isip ninyo, magkakaroon ng clear, kumbaga magbubukas ang clear path para sa inyo sa ngayon, no? At kaya masisigurado ninyo rito kung saan ang next ninyong destination, kumbaga. Four of Wands. Ayan. So, Four of Wands is a celebratory energy. So, baka yung imbitasyon na to related dito, no, sa celebration na yan. So, baka merong mag-iimbita talaga sa inyo rito for occasions or may social events, no? May mga pagtitipon, no? Pwedeng ganon. At maaari na yung mga pagtitipon na yan could be related to family gatherings or mga kaibigan or pwedeng mga kamag-anak or mga dati ninyong mga katrabaho, 'di ba? Mga office mates ninyo dati. Baka mayroon kayong invitation dito for gatherings. Pwedeng kasalan ang pupuntahan, mga birthday, anniversary, gender reveal, yung mga ganong okasyon, or baka may engagement party na maaring kayo ay dadaluhan, or pwede rin na baka kayo ito, no? Baka kayo ang mai-engage, baka sarili ninyong okasyon at selebrasyon ito, 'di ba? Or pwedeng may accomplishments or achievements kayo,
milestone sa buhay na na-reach, and maybe that is what you are going to celebrate, no? So, pwedeng ganon. So, congrats. So, tignan natin kung paano final message ninyo rito. Gemini, final message ni Gemini. So, we have stay open to the good and beautiful things. Alright? Dapat lagi lang tayong ready for what is good, no? For what is yet to come, no? Na pwedeng ibiyaya sa inyo ng universe. There are miracles, no? That might unfold dito. Kaya you just need to be ready. You just need to be open for anything. Kasi yung universe, diba, is full of surprises, no? Lagi tayong ginugulat ng universe. 'Di ba? May mga bagay, may mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin sukat akalain, 'di ba? Pero dumadating, it's because it's divine timing, 'di ba? Meron tayong mga hindi inaasahan, but sa universe, panahon na para mangyari yon sa buhay natin, or panahon na para ibigay sa atin yon. Kaya you just need to be ready for anything, okay? And be welcoming, kumbaga, sa mga blessings. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, first message po ninyo ay lovers. Ayan. So, probably ang iba sa inyo rito, no, there is a issue surrounding your love life, no? But this is not for everyone, okay? So, this is not for everyone. Meron lang iilan sa inyo na po pwedeng mag-resonate sa mensaheng ito. So, there could be a decision that you need to make as well, no? For some of you na related sa inyong relationship. I can sense, no, dito na baka merong tinatago, no, na third party siguro ang iba sa inyo rito, or baka yung person niyo, something like that, okay? There is also siguro meron, ang napipick up ko din dito, baka merong kunyari relationship dito na maaring merong siguro kapamilya or magulang or kapatid, no? Someone na very close to you, or to close sa inyong person na baka hindi approve of your relationship, no? So, meron akong napipick up na ganun dito for some of you. So, what else? We have Ace of Pentacles. Beautiful. Napakaswerte. Kasi Ace is a new beginning, no? And this is a new beginning in money, career, and finances, since this is a Pentacle energy. So, baka ang iba sa inyo rito magsisimula kayo ng bagong trabaho, bagong career path, or bagong negosyo, or baka meron ditong dadating na bagong opportunity, of pagkakakitaan. Baka merong bagong income stream na sisimulan ninyo, or baka merong panibagong yugto ng inyong karera, trabaho, negosyo, ang po pwede rin na mai-offer sa inyo at this time. So, meron din, no, na po pwedeng pera na dadating. It could be a cold cash na dadating dito, no? At ito'y siguro yung pagmumulan ng pagbabago ng inyong financial landscape, no? So, po pwedeng ganon. We also have 7 of Wands. Meron dito sigurong hindi kayo nagugustuhan. Baka related ito dito sa lover's energy, na baka merong kapamilya, no? Talaga na baka hindi kayo gusto. Pwedeng ganon, no? Kapamilya ng person ninyo, or baka kapamilya ninyo mismo na
maybe out of inggit, 'di ba? Pupuwedeng naiinggit sa'yo, baka masyado kayong, maganda ang posisyon sa trabaho or maswerte kayo sa ibang bagay. So, kinaiinggitan siguro kayo in some areas of life, no? At kayo kaya ngayon, maaaring nagiging defensive kayo kasi you know na mayroong mga taong kumukontra sa'yo. Or baka nagiging defensive kayo because you can feel or you can see, no, na merong mga tao ditong maaaring may mga sinasabi sa iyo na hindi hindi mo matanggap or hindi ka tanggap-tanggap, no? So, maaaring may gano'n. Kaya, stand your ground, Cancer, stand your ground, stand for what you believe in, okay? So, what else? Tingnan natin kung anong final message ni Cancer. We have blessings and curses. Psyche, self-love, beauty. Do not be ashamed, not of your thorns, nor or of your flowers. Ayan. So, may mga blessings na pwedeng dadating dito sa inyo katulad na lamang ng regarding sa pera, karera, negosyo, 'di ba? Those are beautiful blessings that are coming your way. Pero since mayroong mga tao din dito na naiinggit sa iyo, so probably yung mga taong ito, you know, are cursing you, sinisiraan ka, gumagawa ng paraan para i-take down ka, something like that. 'Di ba? Kaya importante dito na lagi lang kayong magdadasal, okay? Always pray for your safety and your protection kasi hindi naman hahayaan ng divine, no, universe na mangyari ang mga bagay na hindi tama, na hindi maganda ang magiging epekto nito sa inyo, okay? Hindi hahayaan ng divine universe na kayo ay masira or kayo ay mapunta sa isang sitwasyon na hindi naman ninyo deserve, okay? Kaya magdasal lang kayo lagi. So, tingnan natin. Oh, by the way, thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tingnan natin kung ano mga mensahe for you. We have the Queen of Swords. This is an energy of parang pagpapakatotoo, no? So this could be an important reminder for you, no, na unang-una maging honest ka sa sarili mo. Maging honest ka sa kung ano ang nararamdaman mo, maging honest ka sa sarili mo so that you would also attract people that will be honest towards you as well. Okay? Kung ano yung nararamdaman mo, magpakatotoo ka, yan ang sabihin mo, yan ang iparating mo sa kung kanino man na nangangailangan ng iyong kasagutan or nangangailangan na, alam mo yon, malaman kung ano ang totoong saloobin mo or totoo mong nararamdaman. Okay? So, we also have the moon energy. Ayan, this is an invitation para sa iyo, no, na makinig kayo lagi sa inyong intuition. That is an invitation for you na pakinggan mo kung ano man yung magagabay sa inyo ng Divine Universe na pumapasok through your intuition or through your dreams, yung ganon. Okay? Kasi maaari na meron kayong mga important decision that you need to make sa ngayon pero you can't make up your mind. Maybe hindi mo pa napapagdesisyonan ito kasi nga nalalabuan pa kayo sa sitwasyon. So, pwedeng ganon. And when you are confused, no, when you are uncertain of something, ang magandang gawin is to listen to your intuition dahil alam naman nating lahat na yung ating intuition ay guidance yan sa atin ng universe. We have Four of Swords. Ayan. So, siguro dahil nalilito kayo, siguro dahil hindi pa kayo makapag-desisyon kung ano ang mga dapat ninyong gawin,
Kaya siguro parang ayan, nanghihina na kayo, no? Maaaring napaghihinaan na kayo ng loob, um, napaghihinaan kayo ng loob at baka alam mo yon may energy ng pagiging dismayado kayo. Alam mo yon yung nadidismaya kayo dahil sa inyong sitwasyon. Maybe also you're tired of what is happening, tired of observing, tired of what is happening sa buhay ninyo. Kaya parang ganyan na, parang nawawalan na kayo ng gana or alam mo yun, napapagod na kayo, yung ganon. So, this is an invitation also for you na it's about time na for you to it's about time na for you um, to rest, no? It's about time for you to kailangan ninyo na magpahinga, kailangan ninyo na magnilay-nilay, magmuni-muni, something like that. Okay? Dahil baka kayo ay exhausted na, no? Physically, mentally, and emotionally of what is happening sa buhay ninyo. Kaya, it's time to step back, no? Muna sa kung ano ang inyong pinagkakaabalahan or ano ang inyong iniisip, no? Kasi mapapagod lang talaga kayo dyan. If you are already tired, tapos you continue to think, continue to to worry, 'di ba? Mas lalo lang mag-a-attract kayo na mas marami pang bagay na ipag-worry ninyo. Kaya mas lalo kayo mai-stress, 'di ba? Kaya ano ka muna, step back ka muna. Okay? Pahinga ka muna, mag-isip ka muna, mag-contemplate and mag-ano kayo, introspection. Okay? So, yung final message ninyo is Dark Night of the Soul, Transformation, Awakening, Tower Moment. So, may mga pagbabago dito na maaaring mag-unfold sa buhay ninyo na hindi ninyo inaasahan. You know, pwedeng meron ditong changes na mangyayari dito na you've never known or you've never expected it to happen, but it's going to happen. At may mga awakening kayo dito. Merong mga sitwasyon dito na ikakagulat ninyo. Merong mga sitwasyon dito or pagbabago that is going to unfold na talagang ikakabigla ninyo. So, this is the time that you are going to face change, no? Pagbabago na medyo mahihirapan kayong tanggapin, no? Yung ganun ba? Pero it will be for your best interest, no? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung first message po ninyo ay Seven of Pentacles. So, Seven of Pentacles is about harvest time ninyo, no? Yung parang tinitignan-tignan ninyo rito kung ang mga bunga ng itaninim ninyo because you are thinking of harvesting them, diba? Yung parang tinitignan ninyo rito, ina-examine ninyo kung ano na yung itsura ng mga bunga if ready to harvest na, diba? Kasi you know na may marami ka ng effort na ginawa, parang alam ninyo na within yourself na maybe it's about time na for you to harvest whatever it is, no, na itinanim ninyo. But natutuwa naman kayo siguro sa ngayon na napapansin ninyo na finally, diba, talagang nagbubunga ng maganda yung mga efforts na ginawa ninyo. Although, maybe you are realizing sa ngayon na mukhang hindi pa ready, no? Kung ano man ang mga bunga ng iyong mga tanim sa ngayon, maybe hindi pa ready ang mga ito. Kaya, kahit pa paano, no? Parang you are thinking positively pa rin na kahit hindi pa sila ready, but at least, natutuwa kayo na, diba, nag-work naman yung effort na ginawa ninyo. Parang nag-work naman yung strategy, kumbaga, na ginawa ninyo dito sa inyong trabaho. So, maybe it's time for you to wait
Diba? Baka yun na lang ang maiisip ninyo rito na kailangan ko pang maghintay ng ilang panahon, diba? I need to still wait for quite some time for this to be ready. Okay? So, what else? At least hindi kayo magmamadali, 'di ba? So, we have Hierophant. Probably ang iba sa inyo, no, baka ang trabaho ninyo rito, you are a spiritual worker, spiritual guide, spiritual counselor. Baka isa kayo sa mga taong nilalapitan, ano, ng mga tao din. May mga taong umaasa din siguro sa'yo when they need some advice, um, when they need someone to talk to, pag hihingi ng advice, hihingi ng opinion, 'di ba? Maaaring isa kayo sa mga lapitin ng mga taong ito. Because siguro talagang nakakatulong kayo, no, na maging magaan ang mga pakiramdam nila. Magaling kayong magbigay ng advice sa kanila, no? So, po pwedeng gano'n. Or baka ang iba sa inyo, baka kayo yun, no? Kayo yung naghahanap ng mga ganitong klaseng tao na makakapag-advise sa inyo. Five of Wands, ayan. So, this is conflict, no? Baka merong conflict dito with some people. Po pwedeng trabaho situation ito or po pwedeng family situation, ano? Baka meron kayong hindi pagkakaintindihan with them, may diskusyon, baka may gusto sila na hindi, or baka meron kang gagawin na hindi nila ina-approve, parang ganon, no? Kaya medyo may ano, may conflict kayo with them. So, yun. Baka ito yung dahilan, no, ng pagkukonsulta ninyo with the Hierophant. Baka ito yung dahilan kung bakit gusto ninyo magkaroon ng mahihingian ng advice, no? So, tingnan natin kung ano yung inyong final message dito, Virgo. Or baka conflict yan, no? Internally. Baka mayroong gustong isip mo na hindi gusto ng puso mo. Dark Night of the Soul. Wow, nasa awakening stage ang iba sa inyo. Nasa spiritual awakening journey siguro ang iba sa inyo. There are a lot of self-discovery siguro happening. Um, baka meron din kayong um, mga self-realization dito about yourself, no, about your spiritual life, something like that. Kaya mayroong mga pagbabago na magaganap. There are a lot of changes that are coming your way, siguro, no? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. So, we have Ace of Wands. Paunang mensahe din nyo is new beginning energy. No? And this is something na you will be very passionate about kung ano man itong sisimulan ninyo. This could be something na gusto-gusto ninyong ginagawa ito, no? So, this could be a hobby na ngayon magiging it's gonna turn to be your career na, pwedeng ganon, or interest, no? This could be one of your interests na talagang mabibigyan kayo ng pagkakataon na ito ay pagkaperahan, di ba? Maging negosyo, or baka trabaho, di ba? Baka job offer ito na talaga namang this is what you really is dreaming of, no? So, what else? We have the world, wow. So, kung may travel, nagagawin ng iba sa inyo dito, Libra. Maybe you're going somewhere. Maybe you are, baka meron ditong pagbabiyahe na gagawin ng iba sa inyo. Could be international travel, no? Kasi si Ace of Wands, meron din travel energy. So, pwedeng magbabiyahe kayo. And that could be related to, baka yung biyaheng ito could be related to career, 'di ba? Abroad, baka magsisimula kayo ng career abroad, something like that, business, no?
Puwedeng gano'n. Puwede rin na pag-aaral 'to, 'no? Baka mag-aaral kayo sa abroad pa, puwedeng gano'n. And, the world is also about success, 'no? Kaya po puwedeng meron din mga tagumpay kayo ngayon na makakamit at, yung tagumpay na 'yan is going to open up more doors para sa'yo at, siguro baka magkakaroon kayo ng mas maraming oportunidad para kayo ay, ah umasenso, 'no? Umalago sa buhay. Baka merong mga magbubukas na opportunities for more na puwedeng pagkaperahan, 'di ba? So, good luck sa'yo. So, what else? We have Five of Swords. Maaaring meron kayong, nakasagutan, nakaaway, nakadiskusyon dito, you know? There could be someone dito na nagkaroon kayo ng diskusyon, heated argument, no? Kaya maybe someone have walked away from you or baka kayo ang nag-walk away from those people. Baka kayo yung hindi kayo nag-a-agree sa sinabi nila sa'yo. Pwedeng ganon, no? Or since the world energy is also about opportunities, various opportunities. So, possible ito na kayo ay nagkakaroon siguro ng internal conflict. So, possible ito na baka kayo ay um, merong pinagpipilian, no? Maaaring meron kayong pinagpipilian dito na opportunity. May mga choices, no? At yun siguro ang ikinakagulo ng isip ninyo. Baka masyadong marami, no? Ang pinagpipilian ninyo kaya naguguluhan kayo. So, po pwedeng ganun ang ganap na hindi kayo makapag-desisyon dito ng basta-basta, no? So, tingnan natin kung anong final message ni Libra. We have trust in the places you feel guided towards. Okay? Space, time, and self. Infinity, reincarnation. Yung ganun. So, baka kayo, you are recognizing the guidance of the divine sa ngayon at alam niyo na kung saan kayo patungo. Maybe you are getting the advice of the universe of where you are heading. And ito yung paalala sa inyo. Pagtiwalaan ninyo kung saan kayo papunta. Pagtiwalaan ninyo na yung path na nagliliwanag or nagbubukas para sa iyo is the right path na tinuturo sa inyo ng divine universe. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you. So, we have the Three of Wands and para may travel, no? May bit-bit dito. And this represents you, no? Baka may bit-bit kayo dito mga bagahe, so maybe you're going somewhere. So, definitely there is travel dito na gagawin ang iba sa inyo, Scorpio, no? So, for whatever reason, this could be related to pasyal, this could be related to migration, this could be related to expansion, no? Baka pag-aaral, expansion ng negosyo, 'di ba? So, depende sa inyong sitwasyon. But, you know pretty much, no, kung saan kayo dito papunta. Kaya ang hinihintay ninyo yung sasakyan is ito, yung coming from the top, from galing sa taas, no, papunta. So, alam niyo kung saan kayo pupunta rito. Walang kalituhan, something like that, no. This is also meron ako naririnig na ikakasal kaya baka ang iba sa inyo dito, baka meron kayong pupuntahan, no, ikakasal. Baka kayo ay naimbitahan dito for a wedding. This could be a destination wedding or pwedeng sadyang malayo lang talagang paggagalingan mo at papunta kayo sa kung sino man ang ikakasal. Pwede rin na kayong ikakasal, no, Scorpio. Kaya good luck sa'yo.
baka kayo dyan ang ikakasal. So, we have Ace of Pentacles. Ace is a new beginning energy. At this is Pentacle energy. So, this could be related to money, career, finances, no? Nasisimulan ninyo. This could be pagsisimula ng bagong yugto, no? Sa inyong kaperahang aspeto. Pwedeng pagsisimula ito ng bagong pagkakakitaan, 'di ba? Bagong source of income, bagong income stream. So, bagong trabaho, career or negosyo, pwedeng ganon. Or, baka, ito na yung simula ng pagbago ng mukha ng inyong kaperahang aspeto. So, this could be a change, no, in your financial landscape. This could be a change on how you manage your money, yung mga ganun ba, no? Kaya napaka-exciting nito. Baka aayusin nyo na ngayon ang inyong kaperahang aspeto. Or baka meron mga opportunity dito na pagkakaperahan talaga. So, this could be a windfall of money as well, Scorpio. Baka merong dadating dito na pera na hindi ninyo inaasahan. No? Pero merong swerteng dadating. Pwede rin na panalo ito. Baka mananalo kayo sa Game of Chance. Something like that. Sa Lotto, ganon. So, 9 of Swords. At kung kayo ay may ganito, no? Kasi hindi lahat ng mensahe dito, of course, magre-resonate sa inyo, 'di ba? Kasi collective reading ito. So, kung kunyari, 'di ba? Meron kayong ganito, tatlong energies na 'to, no? So, sana itong particular energy na 'to, isang tabi nyo na, 'di ba? Kasi this is negative energy, this is anxiety, this is stress, this is negative thinking, and this is negative energy. So, kung meron kayong ganito, negative energy, at meron napipintong dumating na ganito, magagandang energy, this energy can sabotage this. Diba? Kaya, huwag na nating i-entertain ng kahit anumang negatibo, no, sa isip natin, sa damdamin natin, sa buhay natin, kasi this is just going to sabotage the good ones. 'Di ba? Huwag na tayong mag-overthink, huwag tayong mag-overanalyze, huwag tayong mag-negative thoughts, no, or feelings and emotions. Iwasan na natin yan as much as possible para na mas maging maganda lang ang ating sitwasyon. Okay? Iwasan natin ang mga yan para lang na mapunta lang tayo sa magandang sitwasyon sa buhay natin. Okay? Kasi negative, no, will not attract positive. Diba? Like attracts like, positivity will attract good things, will attract positive energy. Pero yung negative thinking na yan, negative thoughts na yan, that will attract negative situation and experiences in your life. Kaya, wag na nating pag-aksayan ng panahon yan. Or, might as well, i-transmute ninyo agad yan into something positive. Okay? So, tignan natin pala kung ano na yung inyong final message. We have, may sweet and soft things finds you. Ayan. So, harmony. Maybe you are going to eventually find a harmony within yourself. No? So, yun na lang. Mas maganda ang ganon. Para mas maging maganda ang inyong pakiramdam, mas maging kalmado ka, mas lalapitan ka ng swerte. Hindi ba? So, kalma lang. Kung ano lang yung simple, maganda, dun tayo. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me comment kung nakaresonate kayo. So, we have Knight of Cups, we have Queen of Wands, now we have Strength. Ayan. So, Sagittarius, meron tayong Knight of Cups. This is beautiful, lalo-lalo na pagdating sa relationship, no? Kasi baka ang iba sa inyo rito single pa, and maybe you're looking for love, no? So this is the best time na for falling in love. Kasi yung siguro kung sino man ang lalapit sa inyo sa ngayon, this is someone na mabait,
No, aside from this person is romantic, this also is a mapagkakatiwalaan, 'di ba, trustworthy na tao at traditional, no? Napaka-traditional na tao siya. Kaya parang meron itong merong pagka tawag dito, conservative, no? Yung gano'n. So, well, it's all up to you then, 'di ba? Depende sa kung ano man din ang criteria ninyo para sa taong magugustuhan ninyo. But there is an offer of love, no, for some of you. Meron ditong manliligaw, meron ditong mag-ask sa inyo to go on a date, something like that. Okay? So, tingnan natin kung ano pa. We have Queen of Wands. Si Queen of Wands, this is an energy na gagawin niya ang lahat, no? Kung ano naiisip niya, gagawin niya ang lahat para ma-achieve niya ito. Kung ano man ang iniisip niya, gagawin niya ang lahat. She's going to do all the efforts that she can para marating, no, ma-achieve niya kung ano yung iniisip niya. Ma-achieve niya kung ano yung ini-envision niya para sa sarili niya. Okay? Kaya kung kunyari ito sa love life, 'di ba? Kung meron kayong napupusuang babae or kung sino man, baka hindi niyo 'to titigilan hangga't hindi ninyo napapasagot, something like that, no? Or kung meron man kayong kunyari ah, gustong ma-achieve, no, sa trabaho, sa career ninyo or sa negosyo ninyo, maybe you are also going to do anything and everything in your power para marating ninyo 'yon. So, good luck. At yeah, kailangan mo lang na maging matatag ka, maging handa ka for anything, 'di ba? Tatagan mo lang ang inyong loob, no? And feeling ko naman malakas ang inyong loob, no? Kaya mapagtatagumpayan mo 'yan. Kung ano man 'yang ini-envision mo para sa sarili mo, no? Parang the universe will support you, no, dahil magsisipag ka, magtsatsaga at lalakasan mo ang loob mo para magawa mo ang lahat ng yan. Page of Swords, there are also communication coming your way. Merong mga komunikasyon, merong mga mababalitaan kayo, no, mga tips siguro or information na kakailanganin ninyo para makatulong sa iyo, no, siguro sa pagdedesisyon, 'di ba? So pupuwedeng gano'n. So tingnan natin kung ano pa yung message para sa iyo, Sagittarius. Final message ninyo, you can let go now, surrender to what is, acceptance. So napakaganda, no? Kasi siguro merong pagla-let go of something that doesn't serve your highest good anymore sa ngayon at mag-create ka na ng magandang pagbabago sa buhay ninyo, you know. At tsaka this is also the time that you are going to let go of kung ano man itong ini-envision ninyo na gusto ninyo maging resulta ng ginagawa ninyo, diba? You are letting go of the expectations kung ano mang klase ang outcome, no? Siguro na gusto ninyong yun yung ine-expect ninyong outcome, you are also going to let that go na at magsusurrender na kayo. Hahayaan mo na ang universe na siya ang magdikta. Hahayaan mo na ang universe na siya yung magsasabi kung ano talaga ang para sa'yo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So, we have death energy. Napakaganda. Kasi new beginning ito eh. This is an ending and beginning energy. So, this is transformation happening. At kung ano man dito yung babaguhin ninyo or kung ano man ang gusto ninyong baguhin dito sa buhay ninyo, this is something na you know na this is not worth keeping anymore, no? Alam ninyo na hindi na to makakabuti sa'yo. Alam mong hindi na to yung
yung lugar mo, or hindi na 'to yung bagay na kailangan mong pagtuunan ng pansin, 'di ba? This is this is the end of an era, kumbaga, no? This is the end of it. Kasi wala nang positibong epekto ito sa iyo kung ano man ang bagay na ito. Kaya you'd rather cut off, no, the cords between you and this person, the situation, or kung ano mang bagay ito. No? So you are ready to embrace newness, you are ready to embrace a new beginning, a new life, yung ganon. Okay? So, we also have Three of Pentacles. Um, siguro din, para sa iba sa inyo, baka kayo ay, you are going to change the way you work as well. Baka sa trabaho ninyo may pagbabago. From working solo, siguro magtatrabaho na kayo ng may ka-partner, ng may kasama, na kung sa negosyo, baka magkakaroon na kayo ng kasosyo, something like that, no? You are open siguro to working with other people. You are open to working with someone else, no? At maganda na merong makakatulong ka sa ngayon. Kasi siguro mas mabilis ngayon ang pag-angat mo, mas mabilis yung pag-asenso mo. Kasi, 'di ba, two heads are better than one. 'Di ba? Kaya maaaring magandang pagbabago itong approach, no, na gagawin mo rito sa inyong pagtatrabaho. But ang iba sa inyo din may sadness, no, na nararamdaman, and feeling ko yung sadness na to is dahil sa mga pagbabagong ito na gagawin mo. Because syempre, ano man itong mga tatanggalin mo sa buhay mo, nagkaroon ka rin dito syempre ng attachment, no. Kasi kunyari, tao yan, tatanggalin mo sa buhay mo, syempre, kahit papaano may lungkot, kasi maybe you've been working with that person for quite some time, kung karelasyon man ninyo ito, syempre, diba, may emotional investment ka dyan, but, things has to change, 'di ba? At siguro sa mga pagbabagong ito, sa pagtanggal mo sa buhay, sa pagtanggal mo sa kanila sa buhay mo, mas nakikita mo na 'yun ang mas magiging malaki ang benefit mo, 'di ba? Kapag gagawin mo 'yon. Kaya yung lungkot na 'yan, normal lang 'yan, kapag nakapag-settle ka na sa mga bago mong gagawin, sa bagong mundong gagalawin mo, something like that, things will change. Makaka-adjust ka din. Siyempre, kapag mayroong pagbabago talaga, normal 'yon, 'di ba? Na mayroong mixed emotion, may lungkot at may saya, 'di ba? So, 'yon. So, tignan natin kung ano pa ang ganap. But meron din yung kanina ko pa naririnig yung panghihinayang. Baka merong iba sa inyo dito na merong mga panghihinayang na nararamdaman about something. But you know what? Yung mga panghihinayang na yan, siguro wag na ninyong pagtuunan pa ng pansin. Kasi kung kunyari, nanghihinayang kayo for a missed opportunity, 'di ba? Baka hindi talaga 'yan para sa 'yo, 'di ba? Otherwise, kung para sa 'yo 'yan, na opportunity na 'yan, hindi 'yan mawawala, 'di ba? It will come. It will come. No, when the divine timing is right, no, it will come. Kasi whatever it is that is meant for you won't pass you by, 'di ba? So what else? Find those who inspire you to bloom, grow together, community, connection, reciprocation. So, find those who inspire you. And maybe this is the people that you are going to welcome in your life. Diba, meron tayong pagbabago, meron tayong mga tatanggalin sa buhay natin. So, maaari, no, ng mga taong paparating sa buhay mo, or mga tao na papapasukin mo ngayon na bago, could be the people, no, who will inspire you, the people who will be who are the people na will be very supportive of you, yung mga ganon, no? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo.
So, first message ninyo ay King of Swords. Ayan. So, siguro ang iba sa inyo dito is seeking for clarity, seeking for enlightenment, seeking for advice or academic knowledge or whatever kind, no? Maybe you're seeking for wisdom of other people, you know? Kaya siguro ang iba sa inyo lalapit kayo sa isang tao na baka merong may expertise doon sa kung ano mang area of life ang meron kayong pangangailangan ng kalinawan, no? Sa isipan or direction na iniisip ninyong tahakin, no? Or this could be someone na baka um, a person of authority na kailangan ninyong lapitan dito. So, depende yan sa inyong sitwasyon, no? But, yeah, maybe you are seeking for someone na makakapagbigay sa'yo ng kalinawan, no? Sa inyong isipan. We have 5 of Cups, ayan. Kasi siguro, meron kayong something dito na naguguluhan, no? Meron kayong naguguluhan, meron pang hihinayang, merong pagsisisi, no? So, siguro baka may nagawa kayong hindi ninyo sinasadya, something like that or whatever. No, but may sadness, no? May sadness. Baka may confusion din dito at the same time. Kaya siguro kailangan ninyo ang katulad ni King of Swords para mahingian mo ng advice of what you need to do right now, no? So, pwedeng ganun ang ganap dito for some of you. Parang sobrang pagsisisi, no? Na sobrang lungkot at pagsisisi ang nararamdaman ng iba sa inyo rito. Hindi niyo napapansin eh, no? Hindi niyo napapansin ang cup na nakatayo, meron pang cup na nakatayo dyan. Hindi mo napapansin yon because maybe sobra kayong nagsisi dito sa kung ano man ang laman, ano, ng 3 cup na to na natapon. So, maybe sobra kayong nagsisi for whatever for what you have done, ano, kung bakit nawala ang mga ito. But you know what, Aquarius, if you're going to dwell on that pagsisisi, no, maybe you're blaming yourself as well sa nangyari. Parang hindi ito makakatulong sa iyo, 'di ba? Kasi kahit magsisi ka, kung kunyari may nagawa kang pagkakamali or may mga shortcomings ka, hindi mo naman na maibabalik yon, no, sa pagsisisi mo. Kaya mas mabuti na lang na bumangon ka, isipin mo na lang kung ano ang magagawa mo para makabawi ka. Or ano magagawa mo sa mga susunod mong ventures or sa mga susunod mong diskarte sa buhay para na hindi maulit na kung ano nangyari, 'di ba? Para hindi ka na dumating sa puntong katulad ng ganito, no, na marami kang pinanghihinayangan, 'di ba? So, 'yun, bangon na lang, no? Bangon na lang at isipin mo na lang kung ano magagawa mo para makabawi ka. Okay? We have 2 of Swords. So, yun. Parang na-mention ko kanina, di ba, na mayroon kayong importante decision na kailangan gawin. So, this could be related to this as well. So, siguro, kailangan mo talaga dito ng perspective ng iba, kailangan mo ng opinion ng iba, para magkaroon ng linaw ang inyong isipan. Okay? Kaya, kung sa tingin ninyo, ito makakatulong sa'yo, kung sino man yan sa buhay mo, si King of Swords, then, approach him. Wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. No? Lumapit na kayo sa kanya para magkaroon na ng linaw ang isip ninyo. Okay? So, para hindi na kayo nahihirapan. Spirit of the tree, sabi dito, nature, priestess, inner peace, no? Ito kailangan ninyo sa ngayon, no? Kung lalo-lalo na kung nalilito kayo, namumroblema kayo, ito yung kailangan ninyo. Spend time outdoors, spend time with nature. Kasi very healing, very therapeutic, at nakakagaan ng pakiramdam, no? If you are going to spend time with nature, it's going to help you na maging magaan, no, ang inyong pakiramdam. It's going to help you na maging tawag dito, yung bang makahinga kayo ng mas maluwag kasi parang isasak up ng nature spirits yung ano ninyo, yung stress, no, yung anxiety, yung ganon. Kaya when you spend also outdoors with nature, you will be able also to find peace, no? Kasi 'di ba?
iba yung iba yung healing properties ng nature spirits. Kaya give yourself an opportunity to be with nature, okay? Para masagap ninyo yung fresh air at ma-relax ang mga cells ninyo sa katawan. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces and Moon Rising at Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So Pisces, we have Page of Swords, we have Eight of Wands, we have the World. Wow, so travel, no? Meron kayong mga travel na gagawin ngayon, Pisces. Kasi si Eight of Wands, travel energy din ito. Si the World, meron din travel energy din. And there are si the World kasi, this is a time of accomplishment and achievement, no? At kung meron kayong maa-achieve na ngayon, meron na kayong mga bagay na maa-accomplish ngayon. Kunyari, mga projects ninyo or kung anumang mga trabaho ninyo, matatapos mo na yan sa ngayon. For sure, there are new things that you are going to do after that, diba? So, mayroong mga bagong opportunity that are coming your way na yun na naman ang pagkakaabalahan ninyo. So, there are opportunities, no, na dadating. At ito yon si Eight of Wands, no? There are new opportunities that are coming your way. At dapat handa kayo for anything. You need to be physically, mentally, and emotionally fit and ready for anything kasi pwedeng mabilisan ang pagpasok nito sa buhay mo. Pwedeng mabilisan ang pagdating ng mga oportunidad na to. So baka, alam mo yon, agad-agad kailangan niya ng sagot, agad kailangan na bigyan mo agad ito ng pansin. No? Kaya kailangan ready ka for anything. At isa sa mga opportunities na pwedeng dadating sa inyo dito, Pisces, is travel. No? Kaya kailangan handa ka for mga travel documents mo lagi, 'di ba? Ganun talaga kung travel, lalo-lalo na kung traveler kayo. Mas magandang laging handa, no, sa isang bag, sa isang section ng wardrobe ninyo ang yung mga travel documents ninyo para bibitbitin mo na lang. So, see the world, ayan. So, pwedeng international travel, no, ang gagawin ninyo rito. At new beginning ito, diba? Kaya before you start a new beginning, before you start a new chapter in your life, no, na pagkakaabalahan ninyo, make sure na enjoy mo muna yung inyong tagumpay, no, savor your successes, savor your accomplishments and achievements muna para alam mo yon, mas maging excited ka pa, no, sa mga susunod mong gagawin para mas maging motivated ka, kumbaga. Kasi, alam mo yon, masarap ang pakiramdam na galing kayo sa success, 'di ba? Na ninanamnam din ninyo yung inyong tagumpay or bunga ng inyong pagsisikap. There are news, no, coming your way. There are mga bagong balita, mga bagong tips siguro ang dadating sa inyo rito na maghahatid ng sa inyo. Maghahatid ng mga bagong impormasyon na po pwedeng related yan sa mga bagong oportunidad. You know, baka merong, alam mo yun, magpapadalagan sa inyo ng invitation, baka mayroong magpapadala sa inyo ng invitation for interview, or mayroong magpapadala sa inyo ng application kit, application form, no, para applyan mo kung ano man ang opportunity na yan, trabaho, or mga ganon, no. So, pwedeng may mga ganong ganap dito for some of you. Merong agad magkaka-interest sa inyong serbisyo dito, Pisces, na napipick up ko dyan. So, tignan natin kung ano yung inyong final message. We have Dark Night of the Soul. Yan. So, may awakening, no? So, siguro ang iba sa inyo sa ngayon ay you're undergoing a spiritual awakening. Pwede na ang iba sa inyo dito na sa spiritual journey at marami kayong self-discovery, marami kayong self-realizations sa ngayon. Maybe you're having a greater awareness and understanding na of the human psyche at
kung ano-ano pa na related sa spiritual life ninyo, sa spiritual side of life ninyo, no? Yung gano'n. At maraming changes siguro dito na puwedeng mangyari din na mga hindi ninyo inaasahang pagbabago, na they are about to happen, no? Kaya good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.